Draymond Green, winarningan si Klay Thompson sa paparating na paghaharap. Warriors hirap sa opensa sa ilalim. Balitang kukuha ng big men na may shooting. At biglang na-miss ng Warriors itong si Klay Thompson. Umulan ng 3 sa Cleveland. Bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Si Draymond Green at ang Golden State Warriors ay gumawa ng pahayag sa pamamagitan ng pagkatalo sa kampeon na Boston Celtics nitong Huwebes. Gayunpaman, sa katapusan ng linggong ito, magtutuon sila ng pansin sa pagkatalo kay dating kasamahan Klay Thompson at sa Dallas Mavericks. Ang Warriors ay umangat sa 7-1 at nasa 3-way tie kasama ang Oklahoma City Thunder at Phoenix Suns sa tuktok ng Western Conference. Nagpadala si Green ng babala kay Thompson sa pamamagitan ng The Draymond Green Show kasama si Baron Davis matapos balikan ng isang kwento na sinabi na niya noon na may kinalaman sa Mavs star na si Kyrie Irving. Nagtatrabaho ako, pumasok sila ulit pagkatapos ko at kausap ko si Kyrie at lumapit siya Klay Thompson at sinabi, "Hey, kausap mo ba ang mga ops?" At sinabi ko na tiyak na may kabigatan ito dahil sinabi niya rin ang parehong bagay sa akin, sabi ni Green. Kaya naman, tatakbo ako sa dibdib niya kapag naglaban na kami ngayon. Hindi ko sana gagawin, pero ngayon tatakbo ako sa dibdib niya. Diyan nagmula ang buong bagay na iyon. Syempre, mahal na mahal namin si Klay, pero ang mahalin si Klay ay alam ding papasok siya doon at susubukang patayin kami. Pagkatapos, binigyan ni Green ang kanyang kasamahan, si Mosey Moody, ng mga tip kung ano ang aasahan mula kay Thompson kapag nagbanggaan ang dalawang team sa susunod na Miyerkules sa group stage ng NBA Cup. Hindi ko pa nakitang mag-post up si Klay sa Dallas kahit kailan. Susubukan niyang dalhin ka sa post mode, sabi ni Green. Magiging abala siya sa lahat ng iyon. Habang mahal pa rin ni Draymond Green ng Warriors ang kanyang kasamahan na kasama niyang nanalo ng 4 na NBA titles, inaasahan niya ang pinakamabuting laro ni Thompson. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Speaking of Warriors, nagsimula ang season ng Golden State Warriors sa magandang record at isa sila sa mga pinakamagagaling na koponan sa NBA. Malalakas na pagsisimula mula kay Stephen Curry kapag nasa magandang kalusugan at Buddy Hield ang nanguna sa kanilang laro. Ngunit patuloy na nakakabuo si Steve Kerr ng 12-man lineup gabi-gabi na nagpapakita ng lalim ng kanilang bench sa San Francisco. Dahil tila umaarangkada na ang Warriors, mukhang hindi nila kailangang gumawa ng malaking pagbabago bago ang NBA trade deadline. Ngunit may mga ulat mula sa NBA insiders na nagsasabing na nais nilang magbenta ng ilang manlalaro habang mataas ang kanilang market value at magdagdag ng lehitimong star sa kanilang roster. Habang sina Kevon Looney, Trayce Jackson-Davis at Draymond Green ay maaasahan sa frontcourt, wala sa kanila ang tunay na scoring threat. Bagaman maaasahan sila kapag kinakailangan, karamihan sa opensa ng Golden State ay umiikot sa backcourt. Sa teorya, maaaring gumawa ng trade ang Warriors para sa isang sentro na may kakayahang makapuntos ng 20 puntos kada laro at may abilidad sa 3-point shooting at rebounding. Ang Chicago Bulls, na mukhang wala pang malakas na tsansang magkampiyon, ay maaaring mag-trade bago ang deadline. Si Nikola Vucevic ay posibleng target ng Warriors sa trade. Ang Chicago ay inaasahan pa ring maghanap ng mga trade option para kina LaVine at Vucevic sa kalagitnaan ng season, isinulat ni Jamal Collier ng ESPN nitong Sabado. Ngunit sa ngayon, ang focus ay mapabuti ang laro ng parehong manlalaro matapos ang nakadidismayang 2023 to 2024 season. Magandang simula ang ipinapakita ni Vucevic ngayong season na may average na 20.8 points, 10.8 rebounds at 20.8 points, 10.8 rebounds at 3.6 assists. Ang kanyang 45.7% 3-point shooting ngayong season at career average 34.3% ay nagpapahiwatig na maaari siyang maglaro kasama ng ibang big men ng Golden State at ang kanyang dagdag na opensa ay makakatulong ng malaki. Madaling maitugma ng Warriors ang kanyang $20 million na taunang sahod at makapagbigay ng sapat na draft picks upang mapapayag ang Bulls na bitawan ng isa sa kanilang pinakamagagaling na manlalaro. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa laro nga nila ngayon kontra Cleveland, mukhang nagpapakita kung gaano talaga kalakas ang team na tanging walang talo ngayon sa NBA, ang Cleveland Cavaliers. Sa unang minuto ng laro nitong Sabado ay tila hindi ang team na may
7-1 record for this season. 2 gabi matapos talunin ng Golden State ang Boston Celtics sa unang home loss ng season, lumabas ang Cleveland at dinomina sila mula sa umpisa. Pagkatapos itay ni Andrew Wiggins ang score sa 2-2, ginawa ng Cavs ang 18-0 run para makuha ang 20-2 lead sa loob lamang ng 4:27 in first quarter. Ipinakita ng Cleveland ang explosive na opensa na nagdala sa kanila bilang nangungunang opensa sa NBA sa unang 3 linggo ng season. Ang lahat ng 5 starters ay nakapuntos sa run na iyon. Ang Cavs ay nag-shoot ng 6 out of 8 and 4 of 5 from 3-point range. Walang sorpresa dahil sila ang nangunguna sa field goal percentage at pangalawa sa 3-point percentage. Samantala, hindi makagawa ng 3-point o layup ang Warriors salamat sa matinding depensa ng Cleveland sa loob. Pinigil ni Jarrett Allen ang mga drive at pinilit ang Warriors na magsettle sa outside shots. Binlock ni Evan Mobley ang isang layup ni Wiggins at nagresulta ito sa isang dunk sa kabila. Napahinto ng Warriors ang pagdurugo salamat sa 9 na puntos ni Jonathan Kuminga, ang tanging manlalaro na kayang makalusot sa hoop at makakuha ng foul. Ngunit pagpasok ng ikalawang quarter, tuloy-tuloy pa rin ang Cavs. Dahil sa mainit na shooting at matinding depensa ng Cleveland at sunod-sunod na mintis at illegal screens mula sa Golden State, nagsimula ang Cavs sa ikalawang quarter na may 13-2 run. Sa kalagitnaan ng quarter, 8 iba't ibang Cavs na ang nakapag-3, kabilang si Dean Wade. Ang mainit na simula ay maaaring mas nakakataba ng puso para kay Kenny Atkinson, dating assistant coach ng Warriors na ngayon ay head coach ng Cleveland. Pati na rin para kay Ty Jerome, dating guard ng Warriors, na tumama sa lahat ng kanyang 5 tira sa second half at tumingin sa bench ng kanyang dating koponan matapos maipasok ang kanyang pangatlong 3-pointer. Na tumama sa lahat ng kanyang 5 shooting sa second half. Nagpakitang gilas ang Golden State noong Huwebes ng araw, ngunit mas malakas ang pahayag ng Cleveland at matapos ang 18 minuto, tila natapos na ang laban sa team na may 7-1 na record. Nagtapos ang laro sa score na 136-117. Panalo sa Cleveland. Nagpaulan ng 3 as usual sa laro na ito, pero sa team ng Cleveland at hindi sa Golden State, tila biglang na-miss ng Warriors si Klay Thompson. Dahil sa Warriors, gumawa lamang ng 12 puntos itong si Stephen Curry na may 5 of 10 field goal. Nanguna si Jonathan Kuminga sa puntos na may 29 na puntos at Brandon Podziemski na may 14 na puntos. Samantala sa Cavaliers, si Darius Garland ang nanguna sa puntos na may 27 puntos. Evan Mobley 23 points. Ty Jerome na may 20 puntos off the bench. Sabay titig pa sa Warriors bench nang makuha niya ang tres na ito. 10-0 na ang Cleveland sa panimula ng season, habang ang Warriors naman ay 7-2. On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.